Naging abala ako sa ginagawa ko dahil wala rin namang imik ang babaeng katabi ko na seryoso ay naroon ng full attention nito na panay tunog lang ng keyboard niya ang naririnig ko. Sanay na ako sa ganito, kaya naging madali na lang sa akin ang planning and design ng apps, pero dahil kailangan na masusing editing, ay hindi ko muna in-update sa system para naman masiguro ko na maganda ang apps na ginagawa ko. May tatawagan lang ako. Paalam ko kay Alondra na simpleng okay lang ang sinagot nito sa akin. Agad na tinakbo ko ang silid kung saan pareho kaming nakalimot kagabi. Hinihintay ko kasi ang tawag ni Ricky tungkol sa pinapagawa kong trabaho dito. Ilang missed call ang nakaregister sa screen ng cellphone nang buksan ito. Indikasyon na tumawag na to kanina pa. Ricky, anong balita? Tanong ko dito. Sir, wala po kong nakuha na kahit anong balita at impormasyon tungkol kay Miss Alondra Flores. Pero may nakuha po ang partner ko na impormasyon na dadalo si Congressman Romualdez sa isang event kung saan maraming kapartido niya ang dadalo. Isa siya sa napipisil na manok para sa darating na eleksyon sa pagkasenador at mukhang ito ng oras na inanunsyo sa publiko ang kandidasi niya. Paliwanag pa agad nito. Kailan to? Tanong ko. Sa Friday, sir. 9 o'clock in the evening at Plaza Hotel de Manila. Alright, Ricky. Salamat sa impormasyon. Ako nang bahala kay Alondra. Itigil mo ng paghahanap sa kanya. Sabi ko sabay baba ng tawag nito. So, pinapaimbestigahan mo pala ako. Sabi ni Alondra na ikinalingon ko. How did you... Alam ko, dahil narinig ko. Akala ko kung may ano nangyari, dahil nagmamadali ka na bumalik dito kaya sumunod ako. Hindi ko alam na kasama pala yun sa maririnig ko. Anyway, it doesn't matter anymore, dahil nahanap mo na ako. Nakangiti na sabi nito sa tabi ko. Parurusahan kita mamaya. Masama makinig sa usapan ng iba. Seryoso na sabi ko, pero gaya ng dati, pagkatapos sumaba ang ngusoy inikutan lang ako ng mga mata niya. Kasalanan ko ba na malakas ang volume ng cellphone mo at narinig kong pinagsasabi mo at nakausap mo? Nandidilat ang mga mata na tanong nito. Tinawanan ko lang siya dahil ayoko na makipagtalo. Gusto kong balikan ang ginagawa ko at tapusin to para i-upload ko ng app sa website at masubukan na kung magugustuhan ng publiko. Aatan ka ba sa party? Nakasunod na tanong ni Alondra. Yes, pero hindi ka kasama at hindi ka pwede na sumunod dahil kapag ginawa mo yon, hindi na kita isasali sa plano ko. Seryoso na sabi ko. Eto na, hindi na sasama. Pero magagamit mo dyan ang nakuha kong ebidensya na connection niya kay Carlos Hidalgo para madungisan palalong pangalan niya at mawala ng tiwala sa kanyang partido. Paliwanag pa nito. Good idea. Sige, let's plan. Sabi ko habang naglalaro sa isipan ko ang plano kung paano ilalabas ang revelasyon na magdidiin pa sa kanya at lalong sisira sa pangalan at reputasyon na pilit ni isinasalba sa kahihiyan ng hinahatak ko pababa hanggang sa madadlak siya ng kusa at hindi na makabangon at makaalpas pa. Sir, where's your invitation? Narinig ko na tanong ng gwardiya nang papasok ako dito sa entrance kung saan magaganap ang meeting ng partido. Puro mga matataas sa opisyal ng bansa ang namataan ko habang nasa isang sulok naman ang grupo ng media men nang pumasok ako nang umikot at sinuyod ng paningin ko ang buong lugar. Nakasunod sa mga ito ang mga mata ko kay Congressman Mariano Romualdez at inaaral ang bawat kilos nito. Walang kahirap-hirap na nakapasok ako sa loob gamit ang ID at uniform mula sa pangalan na hindi ko alam na nag-e-exist pala sa mundo. Gawa kasi ito ni Alondra kahapon, bagay na ipinagpapasalamat ko dahil naging madali para sa akin na pasukin ang lugar kung nasaan sila dahil mukha nga naman akong totoong empleyado at isa sa mga staff dito. Napangisi ako nang namataan ko na dumating ang ilan pa sa mga kilala at bigating tao sa mundo ng politika. Agad na pumunta ako sa sulok kung saan naghihintay ng tamang oras para mapanood ang susunod na eksena na inaabangan ko. Isang oras matapos magsimulang event isasagawa ko, ang next plan ko. Heto,
At nagpapasalamat at humihingi ng suporta si Congressman Mariano Romualdez sa mga kapartido nito matapos ang pinal na anunsyo ng pagtakbo nito sa darating na eleksyon. Suportado na partido na biglang namatay ang ilaw. Gaya ng dati, nahako ang system sa lugar. Pero this time, may binayaran ako para isabotahe ang presentation ng partido kay Romualdez. Ngayon palang sisirain ko na siya bago pa magsimulang eleksyon hanggang sa wala na siyang muka at kredibilidad na maihaharap sa publiko. What's happening? Halos sabay-sabay na tanong nang narinig ko na magsimulang ilabas ko ang photo-video na ginawa ni Alondra. Hi everyone! I'd love to present you the good Congressman Mariano Romualdez. Narinig ko na boses ni Alondra sa video. Baguhin man niya ang tinig, ay kilala ko pa rin siya dahil marahil alam ko kung sino talaga siya na nagsasalita sa video. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid na akala mo isang magandang palabas na papuri ng kongresista ang napapanood. Mabait, mapagmahal na ama, mabuting asawa, iginagalang, tinitingala ng lahat. Isang taong inuuna ang bayan bago ang sarili. Siya si Congressman Mariano Romualdez sa mata ng publiko, nating lahat. Napangisi ako habang pinapanood ang maganda at puno ng papuri na introduction. Mabango ang pangalan, mayaman at makapangyarihan. Sakim sa pera at kapangyarihan. What is this? Nagsimula ang komosyon, pero dahil madilim at tanging ang malaking VTR video lamang ang nakikita nila sa unahan, ay wala sila magawa. Kahit may sumisigaw na i-off na ito at itigil ang palabas. Kriminal. Pinatay niya si James Miguel Juarez dahil kinamkam niya ang lahat ng ari-arian nito. Kasabwat ng pinuno ng triad na si Carlos Hidalgo at si Santiago Alegre na naging scapegoat niya. Sunod-sunod na larawan ang inilabas sa video at sa huli, ang voice recorder na naging usapan namin ang nakaplay ngayon sa screen habang sinusubukan ako ng malaking halaga para manahimik ako. Isang larawan pa ang malinaw na nakikita. May hawak siyang baril at pinuputukan ang lalaking nakaluhod sa harapan nito sa ulo na ikinamatay nito. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Alondra mga larawan. Pero malaking bagay ito para mapabagsak namin si Congressman Mariano Romualdez. Malaking ebidensya to para patunayan namin ang claim namin na isa siyang mamamatay tao. Hindi gaya ng malinis na pinapakita niya sa harap ng publiko na isang mabuti at huwaran na politiko. No! Kasinungalingan ng lahat ng to. Gawa-gawa lamang to ng lahat ng kalaban ko para sirain ako. Sigaw na nagwawala ng kongresista. I'll kill you, whoever you are. Hindi mo matatakas ng paninira mo sa akin. Lumabas ka ngayon din. Hindi na makapagpigil sa galit na sigaw nito. Nakamasid ako habang pinapanood kung paano magwala to sa gitna. Sa huli isang larawan ko saan makikita kung paano kitang-kitang katulong sa bahay niya na hubot-hubad na nagsasayaw sa harap ni Congressman habang umiinom to ng alak. Magaling, Alondra. Hindi nga ako nagkamali nang lumapit ako sa iyo. Dahil heto, matindi pa sa malakas na bagyo kung paano manalasa ako sa introduction party ni Congressman Mariano Romualdez na ngayon ay nagwawala sa harap at panay ang sigaw na itigil ang lahat ng to. Isang putok ng baril ang sumunod na narinig ko bago bumukas ang ilaw. Ayon na rin sa time frame na nakaset sa timer ng control ko sa system sa buong lugar kung nasaan kami. Sapat na ang 3 minuto para maisakatuparan ko ang plano ko na sirain to. At wala kong itinira kahit katiting sa malinis sa pangalan na inaalagaan ng kongresista sa harap ko. Sa pagtatapos ng video sa harap, kasabay ng biglang muling pagdilim sa buong paligid, ay umalingaw-ngaw ang isang malakas sa putok, dahilan para lalong tumaas ang tensyon sa paligid. Oh my God! Malakas sa sigaw ng kababaihang unang nakasaksi sa tagpong gumalontang sa lahat. Nakahandusay sa harap ni Congressman Mariano Romualdez ang naghihingalo ng tauhan nito nasa paanan niya. Umaagos ang dugo sa sahig. Hindi ko alam kung paano nangyari to. Dahil sa muling pagtingin ko sa harap, ay nakatayo
Habang nalilitot na halatang magulong isip ni Congressman Mariano Romualdez, habang may hawak na baril sa kanang kamay nito, na tila hindi agad napansin nito. Guard! Hulihin yung kriminal na yan! Sigaw ko na ikinagulat ng lahat. Hindi ko alam kung sino may kagagawa ng lahat dahil wala naman to sa plano ko. Pero salamat at nakiayon yung sa akin sa pagkakataon at sitwasyon. Sunod-sunod na kislapan ng kamera ang sumunod na nakita ko habang tulala na nakatayo ang kongresista sa harap na mukhang hindi pa rin absorb ang utak ang ginawa nitong kaguluhan. Stop it! Tigilan niyo ako! Maya-maya pa'y sigaw nito, pero dahil may dumating ng mga pulis, ay wala tong ibang nagawa, kundi ang magpumiglas habang hatak to ngayon ng mga otoridad palabas sa malaking function hall kung saan naganap ang event. Disaster? That weak man ruined our name, and that party reputation as well. Galit na sabi ng lalaking alam ko na isa sa haligi ng partido. Alam ko na sa pagkakataon na to, ay walang kawala na si Congressman Romualdez. Sisingilin siya ng batas at lalong sira ng pangalan niya sa mundo ng politika at publiko. Tatatak sa isip ng lahat na isang mamamatay taong lalaking yon gaya ng nasa plano ko. Kahit anong paglilinis ng pangalan niya, ay hindi na magbabagong imahe na tinatatak ko sa isip ng lahat ng taong nakasaksi sa palabas na ginawa ko. Alondra? Usal ko na makita ang isang magandang babaeng may sosyal na kasuotan palabas sa exit door kung saan naroon ako. Mukhang alam ko na kung bakit narito to. Kahit kailan talaga, ay hindi marunong makinig ang isang to at ang tigas ng ulo. Sinabi ko naman na himig sa sulok sa loob ng bahay. Pero heto siya narito at mukhang alam ko na kung anong dahilan ng pagpunta niya dito. Kailan ka ba susunod at magtatanda, Alondra? Pabulong na tanong ko matapos makita na mabilis naglalakad to palayo pero hindi ko magawang lapitan. Dahil ayoko na makakuha ng atensyon oras na lumapit ako dito. Sa apartment na ako tumuloy pagkagaling ko sa hotel. Hindi ko na sinubukan na puntahan at kausapin muna sa Alondra dahil nag-iinit ang ulo ko sa kapasawayan ng babaeng yon. Kunot ang noo na niling ako ang paligid. Amoy pa lang, alam ko na kung kanino ang pabangong kumalat sa maliit na apartment. Gaya nga ng inaasahan ko, ay parang walang nangyari na nakahiga sa Alondra sa maliit na kama ko. Napailing na lang ako na makitang nakapagpalit na agad to ng damit. Akala siguro niya, hindi ko alam kung bakit siya naroon dahil hindi yun nakaligtas sa mga mata ko. Why are you here, Alondra? Nagtitimpi na tanong ko, sabay tapik sa balikat nito. Umungol lang to, pero dahil napipikon ako sa kapasawayan nito, kaya ginising ko talaga ang babaeng nanliliit ang mga mata na tinitingnan ko habang sa lubong ng kilay. Bakit ba? Hindi pa ba ako welcome dito sa apartment mo? Paano ka nakapasok dito? Tanong ko na hindi sinagot ng naunang tanong nito. Pumasok sa pintuan, wala namang ibang daan papasok dito? Umikot ang mga mata na sagot ni Alondra. Umuwi ka na sa bahay mo, o kaya naman sa penthouse mo? Utos ko dito. Hindi kasi dapat na narito siya dahil mainit ngayon ang sitwasyon. Paano ko siya ang mapagbalingan ng mga tauhan ni Carlos Hidalgo? Dahil nalagasan naman to ng mga taong pinagkukunan ng hudas na yon ng malaking financial support at pinagkakakitaan nito. Bukas na, matutulog muna ako. Baliwala na sagot ni Alondra. Alondra, nag-usap na tayo, hindi ba? Bakit hindi ka marunong sumunod sa usapan? At bakit lagi matigas ang ulo mo? Nagtitimpi na tanong ko. Bukas mo na ako awayin na tanungin. Inaantok ako at masama ang pakiramdam ko. Sabi nito sabay yakap sa unan. Anak ng tokwa naman oh. Hindi ko na alam ang gagawin sa katigasan ng ulo nito. Kung bakit pa kasi dito pa siya sa apartment ko tumuloy. Samantalang maganda ang bahay niya at komportable siya doon kumpara dito. Nahilot ko na lang ang noo at sentido ko
na tiningnan sa Alondra na akala mo ay siya ang may-ari ng apartment na tinitirhan ko. Naiiling na iniwanan ko to at naligo na lamang dahil mas mabuti na gawin ko ang mga trabahong naiwan ko. Sa sala itinuloy ko ang layout ng apps na ginagawa ko. Dito sinigurado ko na maayos at fully protected ang system na ginagawa ko at hindi to basta pwedeng pasukan ng virus dahil naglagay ako ng auto-synchronize para sa movement ng apps. May auto-detector rin akong inilaunch para sa protection ng mga user na gagamit at magdadownload dito. Napapikit ako. Madaling araw na, pero mas mabuti ng ganito. Kailangan na maging occupied ako dahil baka kung ano na naman na magawa ko. Hindi pa nakaka-recover sa Alondra at ayoko na magsisi at magreklamo na naman na may masakit sa kanya. Umaga na, nang finally ay matapos ko ang buong detalye sa ginagawa kong additional features para sa apps. I don't know how it will end up, but I'm hoping for the best since ginawa ko ang lahat para masiguro na magandang kalalabasan nito. Exactly 5 in the morning na matapos ko to. Pinost ko ng apps at nag-sign up na rin ako ng free trial advertisement para sa promotion ng video tutorial. Dahil sa pagod nakatulog ako sa sofa, naramdaman ko na lang na may dumagan sa akin at mainit na kung ano na tumatama sa leeg ko. Inaantok na sa Alondra ang nabungaran ko na magmulat ako ng mga mata. Kahit kailan talaga, hindi ko matiis ang pasaway na babaeng to. Kaya kahit galit ako dito kagabi, ay walang nangyari at wala ko nagawa na magmatigas to at siya mismo ang nagdesisyon para sa sarili niya. Kung inaantok ka, bumalik ka sa loob at mahiga ka sa kama ulit. Malamig na boses na sabi ko dito. Galit ka ba? Bakit ba ang sungit mo kagabi ka pa? Nakasimangot na sabi ni Alondra. Sa tingin mo ba matutuwa ko na hindi mo sinunod at hindi ka nakinig sa sinabi ko? Naiinis na tanong ko. Bigla kasing bumalik sa isipan ko kung paano ko siyang nakitang padalilis na umalis sa party ng partido ni Congressman Mariano Romualdez. Tapos na diba? Nakulong na siya. And here, nasira mo ng pangalan at reputasyon niya. Napapikit ako sa katwiran nito. Kailan ba tatalong isang to na sanay sa katigasan ng ulo at magaling mga twiran? Narinig mong sinabi ko, hindi ko na uulitin sa'yo. Makakauwi ka na. Matigas sa sagot ko sabay bangon at hinawakan to sa bewang para hindi mahulog. Ano ba kasing gagawin ko sa bahay? See? Kung hindi ko ginawa yon, sa tingin mo nasa kulungan na agad si Romualdez ngayon? Dahil lang sa video mo? You'll destroy his name and will damage his good image. Pero hanggang dun lang yon. Kung hindi ko siya sinet up, wala sa kulungan ngayon. Katwiran ni Alondra. Umuwi ka na. Seryoso at walang emosyon na sagot ko. Kita ko kung paano to natigilan at pinaliitan ako ng mga mata. So ganun na lang yun? Galit na tanong ni Alondra. Talagang ganito mangyayari sa atin kapag lagi matigas ang ulo mo at hindi ka marunong makinig sa akin. Remember that. Hindi ito sumagot pero pumadyak ang dalawang paa na tumayo sa harap ko. Bahala ka sa buhay mo. Huwag ka rin lalapit sa akin. Tapos sasabihin mo gusto mong umiskor? Madigas ka. Mataray na bulyaw nito at walang pakaalam na bagong gising na dinampot ang susi sa kapalibag na isinara ang pintuan ng makalabas to. Napabugal lang ako ng hangin. Typical spoiled brat na sa Alondra. Hindi talaga marunong sumunod at makinig. Daig pa niyang hindi mapakali sa sulok na lagi nalang sumusugod. Mukha man akong ungrateful, pero tanging ako lamang ang makakaunawa kung bakit ko ginawa to. Gusto ko na lumayo sa Alondra sa gulo at lalo matuto siyang makinig at sumunod sa sinasabi ko. Pero mas mahirap pa makipagpatayan sa kalaban ko kaysa mapasunod ko sa Alondra na napakatigas ng ulo. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo.
Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.